Sa aton hinigugma nga hermano and hermana for the fiesta, Jovil Gonzalado, and in his behalf Edgardo Maningo Jr., Mary Ann Maningo Gonzalado, and Engineer Susan Ornopia. Sa atuang hermano and hermana for the past days, and we would like to acknowledge our beloved Mayor Ahong Chan and Congresswoman Madam Cindy, and of course our hermana Christine Takahashi. Mga hinigugma nga mga alagad nga pangulo sa atuhang atong Christian community diri sa parokya, sa atuhang mga pinalangga ang kaparian, Fathers Nestor and Glenn, o kauban ako diri nga nagako-celebrate ilabi na ang mga nakaagi assign sa parokya naton dinhi. Mga hinigugma nga igsuon kang Kristo, mayong buntag kaniyong tanan. Katong sa una, pag-abot ko diri, grade 1 ako, o section 12 sa Cebuano. Karon pagbalik ko sa Iloilo, balik ko sa grade 1, pero section 11 na lang, no? Kaya kasakol na ang Ilonggo o Cebuano. Pero maningkamot jud ko nga makaistorya ka ninyo nga sa Cebuano sa atohang language dinhi. Mga hinigugma igsuon kang Kristo. Dili siya matulugan, lisod kaayo, hangtod buntag sayo. Sakit kaayo ang iyang kasing-kasing, dumabuka ba sa kapait. Kay ngano man naminsar siya, maudi ay ni kung hopeless in love ka. Hopeless in love. Murag mabuka, murag mo explode ang imong kasing-kasing sa kapait, kakuyaw, kasakit. Kay ngano man si Jose, in love jud siya kay Miriam. Sa una pa lang nga adlaw, nakita niya sa may templo, dito sa may sinagoga, pag-ampo niya, kay very religious siya, pagkakita niya, ang kining babae, pag mag-ampo sa tubangan sa Diyos, naapitay bitaw kalayo sa iyang mga mata, na ay fire in her eyes. So dito pa lang na in love na si Jose kang Miriam. Pero unsaon man, kay dako ila age gap, tiguwang na siya, batanon pa si Miriam. Ikaduha, dili man siya pugi, kagwapo kaayo. Daghang mas batanon nga mga soltero nga nagapangaluyag or courting kang Miriam. And above all, ang iyang trabaho, kabus lamang siya nga panday o karpentero. Wala siya natun-an sa mga rabbinical school, dili siya dato. So ingon niya, unsaon talang kini. Pero in love jud siya. Mauna nagpabutyag siya sa iyang pagigugma kang Miriam. Uy, daghan di ay siya kakompetitor. Daghan siyang fellow suitors. Finally, nag-anunsyo si Miriam, Ari, naay kahoy dinhi. Kung kinsa kaninyo ang makapatubo kang buwak sa dried wood, siya kana ang akuhang dawaton, buton, bilang akong partner for life. Dito pa lang, more than 2/3 sa mga suitor nagbiyak and they commented, nagbubulbol, may problema ni babae ni. Sayop ni siya. Paano ka makapatubo kang buwak pa sa kahoy? Kahoy bitaw nga wala, naputol na ba? So ingon niya, we don't like you to, che, mangita na may uban. Pero may nabilin, pero katong buntag sa'yo, pagmata ni Jose, gigunit niya, ikupta niya, kining kahoy, unsaon man ang buhaton niya.
Bisan mo buka na o mulupok ang iyang kasing-kasing puno sa pagigugma, kay imposible man. Pero, kay gihigugma niya jud si Miriam, so gikuha niya ang iyang instrumento, kaya nagsugod siya lukit. Nag-engrave ba? Gi-engrave niya ang design sa buwak. Na-imagine nyo, ang kahoy, ipapino niya, then dito sa may taas, ilukit niya ang design kang buwak, ang lili. Mga inigog ba isuon kang Kristo, tapos pagsigi niya lukit inuras, na minsan siya, dili man siya tinuod nga buwak. Pero ihatag ko lang sa gihapon, out of my love for Miriam. And then ingon niya, dili niya man ko sabton, dili niya man ko dawaton, at least she will know that I love her very much. Then pagkahuman ka na, nagtulo ang iyang luha, dito sa may buwak na gilukit, in-engrave niya. Giputos niya, kagibilin sa gawas sa balay ni Miriam. The next day, pagkahapon, samtang naa siya sa state of heart's brokenness. Kay heartbroken man siya, ingon niya, goodbye. Ang saon taman ni magpatubo sa buwak. Nagpanuktok, pagbukas niya, naadra sa tabangan niya si Miriam. Kagiingnan siya, ikaw ang akuhang partner nga nahamutan o gibuot in life. Miriam shows him si Jose. Nangutana siya, ngano man, imposible. And then gipakita kaniya ni Miriam. Nagkamilagro. Katong gilukit niya nga buwak, nga natuluan sa niyang luha. Yes, it was blooming with lilies. Gingrasyahan sa langit na magmilagro, na magtubo sa dried wood ang lily. And that became the confirmation of their love story. End of the story. Mga igsoon, kita na naibuwak ang ginagunit si San Jose. Pero kabalo ka mo sa mga uban nga nagdako sa simbahan, nga ang baston, mauna ang naging sign nga siya ang buton ni Mama Mary. Sa katong punto nga ang baston, nagpuswa, nagtubo ang buwak. Milagro, pero ang milagro pag una itabo, nag-agi sa hopelessness. Pero sa hopelessness, padayon na nagigugma si San Jose o iyagin lukit, engraved, nagtrabaho siya, and then with the tears of love, tears of hope, then silang dua nag-love happily ever after. Sa mga Pinoy nga ganahan sa love story, ganahan dyan ko kini sang istorya na ginbuot ni Mama Mary. By the way, si Mama Mary, si Miriam ha, ang ngalan sa Hebrew ni Maria is Miriam in Hebrew. So, dili lahi ni nga babae ha. Nagkatong buwak, resulta di ay sa milagro, pero gikan sa paglaom o sincero nga pagigugma sa luha ni San Jose dito sa ginlukit, ginengrave niya nga buwak sa baston. Mga inigugma igsoon ka Kristo, sam talaga sa ulo kita sa atong piyesta karon, ang tema Pilgrims of Hope. Sayon lang magsulti kang hope. O usahay magtulog kita sa mga santos, wala mayong kita, wow, they are solid sources of hope. Wala kita kasabot na usahay kasi nati sad sila hopelessness. Mao kini ang una. You could not imagine nga si San Jose nga ato ang patron kasi nati di ayo o ka-experience siya hopelessness in love. Yes,
He was hopeless in love. Mga igsoon, pero nagtrabaho siya. Imbis magdepresyon siya, o magligid-ligid lang sa luha, o magpalunod sa alkohol, o magbiya, he stayed. He worked for his love. He fought. Bisan balaan niya, kay balo siya, nga daw dili man ni siya pagbuton, pero nagluha siya filled with love and hope, ug siya sa uli ang ginpili ni Miriam or Mama Mary. Mga igsoon, kung mao ka na, uy, dili di ay layo si San Jose sa atuhang kasinatian. Kinsa diri nakasinati kang hopelessness and despair? Wala dyan. Ako lang. Dili man tago, no? Dili man sa Lapu-Lapu ko, ban si Father Rowell, nadumduman ko, nagilakit ko diha sa regla. Kaya nga naman, nadumduman ako kung unsa ka sakit ang despair nga mawad-an sa tibuok na pamilya. Lisod kaayo ang despair kag hopelessness sa mga bata, mga millennials ka na adiri, tawag ka na nila ang kapait sa paasa. Nagmahal, umibig, iniwan, pinaasa, agoy. Or sa mga pamilya, naasad, lisod maglaom o nagasaka panahog ang presyo kang tubil o ang mga challenges sa atuhang nasod o sa atong lugar. Lisod sad maglaom, mahutdan ta paglaom kung naay konflikto sa atong pamilya. Murag nag-away, murag nagpringkahanay, o dili na ko kanimo mangita ko uban. I give up on us. So si San Jose, nakasinati hopelessness in love, and even hopelessness sa katunawala si Jesus ba? Not only one day, not only 2 days, but more than 3 days naging pangita siya. Imagine kung inahan ka o amahan, na dili o makita ang imong anak for several days. Your heart is filled with fear. Murag mo give up ka na hope, hangtod nagkita sila sa ulahi. What is my point then? And allow me now to deliver the good news. Muingon kita si San Jose, pilgrim, companion on the journey of hope. Tinuod ka na. Pero una, companion siya because nasabtan niya ang kasinatian naton of despair and hopelessness. Kanato nga nagluha. Kanato nga feeling naton bigo sa pagigugma. Ang uban ba sinaa pa diha? Ang uban nga murag biktima kang paasa. Ang uban kanato nga daw murag lisod na mag-asa muli. Maglaom liwat, maglaom once again. Then we know nga ang atuang patron, Senior San Jose, nasabtan ang atong kasinatian. Ikaduha, inubanan kita niya sa atong kasinatian. Ikatulo, mauna ni ang challenge of the gospel. Saint Joseph teaches you and me nga we can build on faith and hope in the Lord. Ibalik ko lang, murag mo give up man siya, pero nag-engrave sa gihapon siya, o nagtulo ang iyang luha sa baston. By doing this, he continued working with hope and faith in God. Para kanato sa atuang parokya, hinautunta nga bisan lisod-lisod man, usahay bisan may luha sa atong mga mata, usahay bisan may sakit ang atong kasing-kasing, magpadayon kita nga maglaom. Kay diha sa paglaom sa mahal na Dios, naa makita naton ang kagawasan, pagdulong sa atuhang kalampusan o tinuod nga kalipay. Let me now conclude. No? Dili ni taas nga sermon. Nangutana si Jose, nga man, Inday, ako ang gipili mo. Tungod sa milagro,
Ingon ni Mary or Miriam, sa tinuod, dugay na ko nga in love sa imo. Kag kapalom ako nga panday ka. Ang uban nga sutor, dili man panday. I know that you have the patience, the determination, and the hope. Nga bisan imposible ang pangayoon ko, buhaton mo. I know nga pwede dyan ikaw maka-engrave kang buwak. Pero katong milagro nga nangintuod siya nga buwak, gikan na kato sa mahal nga Dios para kanatong duha. Ang milagro sang paglaom nagdulot sa milagro sang pagkikugma. Mga utod ko, sorry. Mga hinigugma igsoon kang Kristo. Mauna na, no? Kasi ilo ko, ang gitawag ko sila igsoon. Dili pati ka mo, utod tawag ko kaninya. No? Mga hinigugma igsoon kang Kristo. Inauton ta ang atong patron. Siya ang atong companion, pilgrim companion on our journey of hope. As we lay down before the Lord our fears, our hopelessness, our despair, don't forget, kauban nato sa aton pagpanaw si Señor San Jose. With hope and determination, we will harvest true love, true joy, and true happiness. O Señor San Jose, na ang patron, iampo mo kami.